Ito pong tanong na ito ay part 2 ng tanong ni Brother Patrick Gonzales. Ngayon, ang ating itutuloy po dito ay kung kailan ho ito nagsimula. Papaano natin kasi sabi natin merong paghuhukom tapos binasa natin yung gawa sa panahon ng mga alagad, hindi pa nagsisimula. Pero doon sa Revelation, nagsimula na. So ibig sabihin sa ating kapanahunan, umiiral na ito o nangyayari na ito. O tanong kailan ito nagpasimula. Pero bago po natin tumbukin yon ay para mabigyan natin ng pundasyon ang ating gagawin ngayon ay may ulitin lang ho natin yung Daniel 7. Kasi dito po natin papatunayan kung kailan ito nagsimula. Sa Daniel 7, talatang 9 at 10, gusto ko pong ulitin lang ito. Ayan. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo, ang kanyang suot maputing parang nyebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay may liyab na apoy at ang gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Tapos sa talatang 10, isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Ang libo-libo ang naglilingkod sa kanya, makasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. So pansinin po ninyo yung salitang ginamit na ang mga luklukan ay nangalagay. Doon nga, tingnan natin sa talatang 9, aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay o nangalagay. Sa Revised Standard Version, ang pagkakasalin ay were placed. Nang ibig sabihin ay inilagay. Na ang ibig sabihin ay itinakda o ang kahulugan ay tinakda. Kung pag-aaral natin yung semantics po nito, ang ibig pong sabihin ay tinakda, mayroong itinakda na kahatulan. At dito nga sa chapter 7, tandaan nyo pa mabuti itong chapter 7, ano pong mga event nitong mga vision na ito, mga kahulugan at mga panahon kung kailan nangyari. Ibig sabihin, ang kahatulan ay itinakda, pagkatapos ay umupo ang hukom upang humatol. Ibig sabihin, yung sa takdang panahon na yon ay uupo yung hukom para siya ay magpasimulang humatol. Ngayon, ang kailan ito magkakaroon ng idea kung kailan ito nagpasimula. Punta tayo sa verse 13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao at siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. Ayan. Ang pangyayaring ito na nakita ni Daniel na may kinalaman, ito po ay may kinalaman sa 4 na hayop. Kasi sa konteksto po nito mga kapatid, doon sa Daniel 7:3 ay mga magkakasunod-sunod na kaharian yung bumangon. No? At ang dulo ng pangitain sa 4 na hayop ay hanggang doon sa pagdating ng Panginoon. So ang gagampanan ng hayop at ang maliit na sungay ay nasa Daniel 7:25 at itong paghatol na ito, itong judgment na ito na tinutukoy natin ay nasa chapter 7 verse 9 hanggang 10. Ang ibig sabihin, magaganap itong pre-advent judgment, magpapasimula ito bago dumating ang Panginoong Hesus. At nilinaw ito sa talatang 13 na binasa natin. No? Kaya nga, naniniwala tayo na may pagsisiyasat or investigation ang bawat isa. No? So, sa pagdating ng Panginoon, wala na, hindi na mangyayari yon. Ngayon, ang dagdag na patunay po natin ay basahin natin itong verse 21 at 22 nitong Daniel. Sabi po dyan sa 21, ako'y tumingin at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. So tingnan nyo po mga kapatid yung little horn na ito doon sa ika-4 na sungay ay babakahin, makikipagdigma sa mga banal at matatalo niya itong mga banal. Sa 22, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan at ang panahoy dumating na inari ng mga banal
ang kaharian. So ang pag-uusig na tinutukoy sa talatang 21 at 22, idinugtong pa yung 25 at 26. Kaya dahil dito na matutukoy natin ang pangyayari na ito yung naganap sa loob ng 1,260, itong 25 hanggang 26. Ito po ay may tagal na 1,260 years. Ang ibig sabihin, magaganap yung pasimula ng pre-Advent judgment pagkatapos ng mga taong na nagdulo ng 1,260. At ito po ay ang 1798. So after 1798, dito mangyayari yung pre-Advent judgment. Ano po? So, tingnan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa 5:22 ng Juan. Seryosong pag-aaral to, kaya kailangan ng seryosong pakikinig. 5:22 ng Juan, sapagkat ang amay hindi humahatol sa kaninong tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Ayan. So, ipinagkatiwala ika sa anak. Sino pa ang makakapagpakilala sa pagitan ng totoo at mali, mga kapatid? Sino ba ang may mga karapatan? Kaya sabi po dito, bago dumating si Kristo, ang hukom ay magdideklara ng pabor sa mga banal at laban sa mga kaaway ng Diyos. At itong hukom na ito ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ay meron na talagang mangyayari, mga kapatid. Kapag natapos yung paghatol, na ito ay bubunga ng gantimpala sa mga matuwid at parusa naman sa mga masasama o kaya ay pananatili sa libingan. Ang sabi doon sa 22 kanina ng Daniel ay yung mga banal ang magmamayari ng kaharian. Ano, mga kapatid? Ngayon, ang binabanggit dito sa Daniel 7:13 at 14, nangyari ito bago ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Ano po? Ang sabi sa aklat ng Apokalipsis, ito'y hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon, magpapakita po ako sa inyo ng taon para makatulong sa atin na magkaroon tayo ng idea na itong aming sinasabi ay tama nga naman. Itong mga hayop sa Daniel 7, nagpasimula sa talatang 3, ay kapariho din po ito ng nakita sa Daniel 2. Sa Daniel 2 ay nakita po roon yung estatwa o ribulto. Ayan. Ang nakakita ng panaginip dito si Nabucodonosor. Pero pinaliwanag ito ni Daniel na yung ulong ginto, yung Babylon, sa kasaysayan, may sumunod na kaharian, walang ibang kaharian na sumunod sa Babylonia, kundi ang Persian Empire. At after po ng Persia ay ang Greece. Ito po yung magkakaugnay na magkakasunod ng mga kaharian. Bagaman maraming kaharian sa kasaysayan, pero ito lang po talaga yung mga magkakasunod na halos nangyari doon sa isang teritoryo na yon. At ang pangatlo yung Greece. At ang pang-apat ay ang Rome. At yung paa na kumakatawan sa hita pababa, nakasako po ang 10 daliri, kaya yung divided kingdom. Ngayon, makikita po ninyo yung mga date nito. Sa pag-aaral ng kasaysayan, tinatayang yung Babylon, 605 BC hanggang 539. Ang Medo-Persia ay 539 hanggang 331. At ang Greece ay 331 hanggang 168. At ang Rome ay 168 hanggang 476. Medyo matagal. So, dito sa bandang gilid ng inyong kanan, nandyan yung 4 na hayop sa Daniel 7. Yung leon, siya rin yung Babylon. Yung oso ay yung Medo-Persia. At yung leopardo ay yung Greece. At yung Rome, ito yung hayop na may 10 sungay. Yun din yung 10 daliri dito sa Daniel 2. Para makita po natin mabuti, lakihan natin, ayan yon, yung magkakasunod. So bakit ko ipinapakita ito? Para makita po natin yung taon. So yung Rome ay nagpasimula nung matalo po nila yung Greece. Kaya nga sa panahon ng Bagong Tipan ay mas lagana po yung Greek. Kasi yun ang sinundang ng Roma. So yung Rome ay nag-start noong 168 BC. Umabot siya ng 476 AD. Pinakamatagal hong naghari. Ibig sabihin, yung year na 476, nga pala, baka magtaka yung iba, bakit yung bilang natin ay pababa. Ganon po yung bilang nung BC. Pababa. Pero pagdating po ng AD, pataas na po yan. So, 476 AD, naghari po yung Roman Empire. Yan. Kaya tinatawag po natin yan Roman Empire kasi po, or yung tinatawag na Imperial Rome,
Yung mga hari ay ang mga emperor na itinuturing nilang Diyos. So, tumakbo yung panahon na naghahari sila at alam natin na pagkatapos ng Imperial Rome ay sumunod yung tinatawag sa kasaysayan na Pagan Rome. Kasi nagkaroon po ng emperor na pagano, si Constantine. Kaya mula sa Imperial Rome, naging Pagan Rome at bandang huli ay naging Papal Rome. O bakit mga kapatid naging Papal Rome? Tandaan po ninyo, kaugnay ho itong pagsisimula ng paghatol ay pagkatapos ng mga hayop na ito. At ang pinakahuli nga dito, yung ika-4 na hayop. So titingnan po ninyo yung date. Kaya pagdating po noong 538, ito na po yung tinatawag na Papal Rome or Papal Supremacy. Ayan, kasi noong 538 ay nagkaroon ng Justinian, nung decree ni Emperor Justinian, na yung pong obispo ng Rome ay bigyan ng mataas na kapangyarihan. At doon po nagkaroon ng tinatawag na power, yung Pope, dalawang kapangyarihan, religious at political power. Naging makapangyarihan po ito, mga kapatid. Binasa po natin kayo nasa Daniel 7:21 hanggang 22, na yung maliit na sungay ay babakahin yung mga banal at mananalo siya dito. Kaya makikita ninyo dito sa ating diagram ay namamayagpag po sila dito at ang mga lingkod ng Diyos o yung mga Kristiyano ay napailalim sa kapangyarihan ng maliit na sungay, which is yung Pope o yung kapangyarihan ng yung sistema ng Rome na mayroon ng kapangyarihan ng pagiging relihiyoso. So, ito po yung tinatawag na Dark Ages. Dito rin po sa loob nito nangyari yung Inquisition, mga kapatid. Dito po nakaranas ng persecution yung unang mga Kristiyano na napakarami po ang pinatay, mga kapatid. Napakarami ho ang pinatay po dito sa panahong ito. Talagang mga martir pinatay. Kaya nga sa sobrang kalupitan nila ay nag-aklas yung nagkaroon ng French Revolution. Yung France po ay umalma, nagreklamo, hindi na tama yung abuso. Kaya yung tinatawag na French Revolution ay nangyari noong 1798. Sa utos po ni Napoleon Bonaparte ay hinuli yung Pope ni General Berthier ng France. At ang Pope noong 1798 ay si Pope Pius VI. Hinuli at kinulong. In-exile po ito, dinala sa kanilang teritoryo sa France at namatay. So nawalan po ng Pope ang Catholic that time. Nawalan po sila ng leader. At yun yung nasa Revelation na nasugatan na halos mamatay. So, ibig po sabihin, mga kapatid, after 1798, ayan yon, ay karugtong na po dito yung malapit ng pagsisimula ng judgment na to. Bakit? After po ng 1798, siyempre nawala na yung kapangyarihan ng papacy, ay nagkaroon ng religious freedom. Kaya kung inyo makikita po dito sa after ng Dark Ages, ay unti-unti na pong mga lumabas yung naging malaya na po yung mga Waldenses na itinago po nila yung mga Bible, nagtago sila sa kabundukan ng Alps ay inilabas nila kaya naiprint po ulit yung Bible kasi sa panahon po ng Papal Supremacy, pinasunog ho yung mga Biblia sa individual. Ang meron lang po ay yung mga leader nila ang may hawak na Biblia. Kaya muling nailathala ang Biblia at dumami ang nakabasa at isa po dyan sa mga reformers, si John Huss, ay nagkaroon na po sila ng pinagtuunan nila yung Bible at may kanya-kanya na pong katotohanan silang natuklasan. Idiniin niya dito yung obedience. Si Martin Luther din, nakasama niya ring reformers, ay tinuro naman niya yung grace kasi sa panahon ng Catholicism din, yung Pope ay ang kaligtasan ay indulihin siya, binibili. Sabi ni Martin Luther, ang biyaya libre. Libre kay Janos naman, yung pagiging masunurin ay dapat hindi sa tao kundi sa Diyos. Sunod po si Calvin na kailangan ang pananampalataya ay lumalago. Sumunod po yung Anabaptist. Itiniin naman niya na ang baptism ay hindi sprinkling, hindi wisik, kundi lubog. Tapos ay yung Wesleyan naman, John Wesley, ay itinuro naman niya yung kahalagahan ng pagpapakabanal. Ang kasunod po dyan ay isang Baptist din, ay itinuro naman niya yung second coming. Itinuro po niya yung kahalagahan ng pagdating ng ating Panginoon. Sabi niya, anong kabulhan niyang obedience, Bible, yung paglago, baptism at kabanalan kung hindi naman darating si Kristo.
Tapos itong si William Miller, mga kapatid, nagkaroon ng great disappointment, kaya ang naging epekto ay galing din sa mga nakinig sa kanya, yung isang kilusan na dito po nagsimula yung Seventh-day Adventist. Ano po, mga kapatid? So, ibig sabihin, after 1798, at yung great disappointment nga ay 1844. So ngayon, ito pong date na ito na 1844, ay ito po yung dulo noong binabanggit doon sa Daniel 8:14. Ano? Ito pong Daniel 8:14 na 2,300. Ipakilagay nga dito sa Daniel at 8:14. At sinabi niya sa akin hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy malilinis ang sanktuaryo. Ito po yung ininterpret ni William Miller na akala niya ay darating si Kristo. Akala niya ay second coming na ito. Ang hindi niya alam na ito po, bandang huli, pinag-aralan po ito sa history po ng Adventism, ay nireview po nila ang prophecy na ito at ito po pala ay hindi po pagdating ng Panginoon, kundi ito po yung magiging fulfillment ng binanggit na rin natin kagabi nung tinatawag na Day of Atonement doon sa Old Testament. At ito po yung pinaniniwalaan namin na pasimula ng tinatawag po nating pre-Advent judgment. So, bibigay ko muna kay Brother Gomer yung time. Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. So, yung ating pong paksa ay tungkol doon sa kung saan, kung kailan. Brother Johnson, kung kailan nagpasimula itong tinatawag natin na pre-Advent judgment or yung judgment bago dumating ang ating Panginoon na tinatawag din natin itong investigative judgment. So, kung babalikan po natin doon sa, ito naman ay, kumbaga Brother Johnson, na ipaliwanag muna kung kailan yung umpisa, kung kailan yung expected na mag-uumpisa siya. Ngayon, para lang mapatibay natin yung ating stand na talagang ito po ay nag-umpisa noong tinatawag na 1844. Bakit po yan yung petsa na ating pong nakita na magiging umpisa po nung tinatawag na investigative judgment? Sapagkat doon nga binanggit na ni Brother Johnson yung 4 na hayop. Kung mapapansin po ninyo, balikan po natin yung Daniel 7, ang talata po ay 8. Yan. Dito po kasi sa talatang ito ay maliwanag na ang sabi diyan, doon sa pangitain na nakita ni Daniel, doon sa 4 na hayop, ang panghuli po dyan ay itong Daniel 7:8. Sabi niya, aking pinagdili-dili ang mga sungay. Kasi nga, maaalala nyo, yung pong Roman Empire ay walang sumunod na imperyo sa kanya, o ang ibig sabihin ay walang nagpabagsak sa kanya. At kung titingnan po natin dito sa pangitain ni Daniel, yung huling hayop ay mayroon pong 10 sungay. At ang katuparan niyan, kung babalikan nyo po sa history, ang Roman Empire ay nahati, na divide. Ibig sabihin, nabahabahagi po sila sa 10 na kingdom. Yan po yung mga 10 kingdoms, kung inyo pong pag-aaralan. At yan po yung mga tinutukoy na sungay. Ang sabi diyan, aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. So, doon sa ika-4 na hayop ay meron pong 10 sungay. Ang katuparan ng 10 sungay ay 10 kaharian. Yan po yung mga, kung ititingnan po ninyo yung Europe, ay nahati po yan sa 10, mga kapatid. Nandyan yung mga ngayon dito sa ating kapanahon ngayon, nandyan yung France, Switzerland yata kasama. Ayan, yung mga Ostrogoth noon, yung mga Vandals. Yan po yung 10 sungay na yan, Brother Johnson. At sabi dito ay after nung 10 sungay ay sabi niya rito, sumibol sa gitna. Mayroong isang maliit na sungay. So makikita po ninyo yung chronology, yung pagkakasunod-sunod. So ito yung dapat nating titingnan kasi ito yung ating reference. Una muna yung 4 na kaharian, Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, at yung 10 divided kingdoms. And then after ng 10 divided kingdoms, yan na yung pagsibol ng maliit na sungay. Sabi po dyan. At nung sumibol itong maliit na sungay na ito, ay ang sabi dito ay nabunot yung 3. Kaya ngayon yung Eastern Europe,
pitong na ano lang sila sa pito kasi nabunot nga po yung tatlo. At ang sabi dito, at narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. So, pag tinignan nyo po yung katuparan nitong pangitain nito ni Daniel, ang sabi doon sa, puntahan po natin yung talatang 22. Pansinin po ninyo, ito yung katuparan nitong sungay na ito. Sa talatang 20. At tungkol sa 10 sungay na nasa kanyang ulo, ito yung 10 sungay nung ikaapat na halimaw, ikaapat na hayop. At isa na sumibol sa harap niya ay nabuwal ang tatlo sa makatuwid bagay ang sungay na may mga mata at bibig na nagsalita ng dakilang mga bagay, na ang anyo ay lalong dakila kaysa kanyang mga kasama. So makikita po ninyo, ito na yon, yung little horn o yung maliit na sungay, na siya ay nagsumibol doon sa gitna ng 10 sungay. At nung nabunot siya, ay 3 sungay, nung sumibol siya, 3 sungay ang nabunot. Tuloy natin sa 21. At ako'y tumingin, sabi niya, at ang sungay ding yaon ay nakipagdigma sa mga banal. Okay? So, itong maliit na sungay na ito na sumibol, nakipagdigmaan niya sa mga banal at nanaig laban sa kanila. So, ang ibig sabihin, ang isa sa ginawa nitong maliit na sungay na ito ay nang persecute siya. Ano? Mayroon siyang persecuting power. Talatang 22, hanggang sa ang matanda sa mga araw ay dumating, at ang kahatulan ay ibinigay sa mga banal ng kataas-taasan, at ang panahoy dumating na inari ng mga banal ang kaharian. So makikita po ninyo, yung katuparan ng kahatulan ay makikita po ninyo yung hanggang. Ang ibig sabihin, pagkatapos nung paghahari ng maliit na sungay, doon mag-uumpisa yung kahatulan. Dapat makita po natin ito, mga kapatid. So, pag na-determine natin kailan matatapos yung paghahari nung maliit na sungay, ay meron na po tayong idea na within that time ay pwedeng mag-umpisa yung kahatulan. Yun po yung dapat na makita po natin dito. Hindi pa natin ipipinpoint kaagad, pero ang ating clue, ang kahatulan na ating pinag-uusapan dito, yung investigative judgment na tinutukoy doon sa 7-9, ito po ay mag-uumpisa pagkatapos na yung maliit na sungay ay maghari. Dapat maliwanag po yan. Okay? At ang sabi dito, tuloy natin sa 23. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. 24. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon. At ang isa ay babangon kasunod nila, at siya'y magiging kaiba kaysa sa mga una, at kanyang ibabagsak ay 3 hari. So napakaliwanag nung interpretation, mga kapatid. Hindi po siya malabo. Okay? After nung 10, babangon yung maliit. Ang sabi diyan. At itong maliit na ito ay kakaiba. Anya, kakaiba. Ibig sabihin, hindi siya katulad nung 10. Mayroong kakaiba dito sa maliit na sungay na sumibol. Hindi po siya exactly the same doon sa naunang 10. At sa talatang 25 ay mayroong pong binanggit dito na karakter noong maliit na sungay. Ano po yun? Nasabi diyan. At siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. So nakikita po ninyo ngayon, itong maliit na sungay, mayroon po siyang religious na mayroon po siyang religious na characteristic. Kasi ang sabi dito, siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ito na nga yung tinatawag na persecuting power. So, yung maliit na sungay, ang sabi niya magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan, lilipulin niya ang banal ng kataas-taasan, at tingnan po ninyo yung kanyang gagawin. Kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. So makikita po ninyo sa paghahari nitong maliit na sungay na ito yung kanyang mga gagawin. Kaya makikita po ninyo yung palatandaan
kung sino itong maliit na sungay na ito. Tingnan mo lang yung history, Brother Johnson. Anong kapangyarihan ang sumibol after 476? Tandaan po ninyo ha. Kasi yung Roman Empire, natapos ang kanyang pag-ahari 476. Ngayon, kung titingnan mo ang history, ano ang kapangyarihan na bumangon? At ang sabi dito ay nagsalita ng laban sa kataas-taasan. Tingnan po ninyo sa 10 sungay kung mayroon wala. At ang sabi niya, lilipulin ang mga banal. Sino ang gumawa nito? At sabi niya, kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Sinong nakialam sa kautusan ng Diyos? Abay, babalikan nyo lang ang story, alam nyo na kung sino itong little horn na ito eh. Okay? At ang sabi rito, at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. So, yung palang paghahari ng pagsibol ng maliit na sungay na ito, mula nung sumibol siya, sabi diyan, siya ay may panahon, isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kung inyo pong pag-aaralan ng propesiya, ito pong panahon na tinutukoy nito ay 1,260 days. Kasi nga po, yung isang panahon, isang taon. Yung mga panahon ay 2 taon. Kalahati ng isang panahon ay kalahating taon. So yan po ay 3.5 years. Ngayon, kung i-compute mo ilang araw yan, times 30 days, 1,260 days po yan. Kaya lang, dahil nga ito po ay propesiya, ang katuparan po ng araw ay taon. So lumalabas, yan po ay binubuo ng 1,260 years. Yan na nga po yung tinutukoy ni Brother Johnson kanina. Nang ibig sabihin, naghari ang kapapahan mula 538 AD at yan po yung tinatawag na Dark Ages. Okay? Hanggang 1798. So napakaliwanag ng ating point of reference, mga kapatid. Nang ibig sabihin, yung investigative judgment ay hindi mag-uumpisa until hanggang matapos yung Little Horn. So, kung 1798 natapos yung Little Horn, ang ibig sabihin, ang investigative judgment, makikita po natin na after 1798. Ngayon, papaano po tayo nakakatiyak nga na ito nga ay 1844? Okay? Kasi nga, binanggit na po ni Brother Johnson na doon sa Daniel 8 ay mayroon pong isang time prophecy na binabanggit. At yan po yung 2,300 days. At ang katuparan po niyan ay 2,300 years. Okay? So, yan po natin makikita. At sa pag-aaral, ang sabi po doon sa Daniel, yung umpisa ng 2,300 ay 457 BC. Alam ko merong chat si Brother Johnson dyan, ipapakita mamaya. At kung magbibilang ka mula 457 BC hanggang 2,300 years, yan po ay babagsak sa 1844. At ang maliwanag doon, ang sabi doon sa talata, balikan natin yung Daniel 8:14. Sinabi niya sa akin hanggang sa 2,000 at 300 na hapon at umaga kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. So ang ibig sabihin, napakaliwanag po nito mga kapatid, na ito po yung reference kung bakit naniniwala po tayo na yung investigative judgment o yung pre-advent judgment ay nagkumpisa po yan noong 1844. Sapagkat ang dulo ng 8:14 ng Daniel, yan po ay noong 1844. Brother Johnson. Thank you, Brother Gomer. So, ito nga yung nabanggit ni Brother Gomer. Pakita ko lang po yung diagram. Alam nyo, matagal na panahon bago ko ito naintindihan at nung maintindihan ko ay sobrang liwanag nga naman. So, ito po yung diagram, mga kapatid. Kung mapapansin po nyo rin, yung pinaka-starting point niya ay 457 BC yan. Ang dulo po ay 1844. So, hindi natin computein isa-isa dyan, pero makikita po ninyo dyan, ang unang bahagi ng 2,300 days or years prophecy ay napapaloob doon. Ang unang bahagi ay yung 70 weeks na nahahati sa 3. Kung makikita po nyo yung kulay pula dyan sa gitna na nagdulo po doon sa after nung cross ay yan po ay 34 AD at sa loob po niyan yung kamatayan ng ating Panginoon na ipinako sa cross. At ang naghahari noon ay yung Roma. So nakikita natin na maraming ebidensya ngayon na
yung kaapat na kaharian, sa kanyang paghahari at sa kanyang pagkatapos ng kanyang pag-uusig, doon nga magsisimula itong pre-advent judgment na naging fulfillment noong Daniel 8:14. So, after 34 AD, yan, ano po yan ay 1810, mga kapatid. So, ginompute po ninyo yan ay ababagsak po ng 1844. Marami dito ang nalilito sa computation. Pero sa mga mathematician o sa mga magagaling sa computation, calculation, ay hindi naman sila nagrereklamo. Tutol na tutol dito na mali daw ang Adventist, si Brother Carlito na taga Quezon, binabati natin, nanonood naman sa atin yon. So, gusto ko lang ipakita po sa atin mga kapatid sa simpleng computation, ano? Kasi yung pong sinasabi na dulo ng 1,300 days ay magsisimula ika sa pag lumabas yung utos at yung decree na yan ay nung 457 BC. So, ito simpleng computation, ano? Yung 2,300 na nasa Daniel 8:14, kung iba-minus po natin yung 1844, ay 456 ang total. So, simpleng computation po mga kapatid. At 456 plus 1844 equals 2,300 days nga. So, ibig sabihin, kaya 456 yan kasi alam naman natin, pag kinompute, meron talagang nagkukulang na, merong gap dyan na isa. So, 457 nga, nagsimula yung utos, kaya ang dulo talaga niyan ay 1844. So, ano ngayon? Brother Dawson, may ano ko lang, kaya 457 yan, kasi wala tayong year zero. Oo, kasi nag ano yung BC at AD. Doon sa BC at AD, wala pong year zero. Kaya, mag-a-add ka talaga ng isa. Kaya magiging 457 BC po talaga yan. Oo. So, yun yun. Ngayon, ang tanong ay, gaano po ba ito kahalaga? Mahalaga po ito mga kapatid kasi nga, yung prophecy sa Daniel and Revelation, nakasalalay dito ang tunay na iglesia at yung kanyang gagampanan. Tandaan po ninyo, yung pong everlasting gospel, isa po doon yung aral na dadalhin, yung paghuhukom na dumating na. Kaya nga wala hong nangangaral nito kundi Adventist eh. Ibig sabihin, ang Seventh-day Adventist po talaga yung tunay na bayan ng Diyos kasi nakakapagpaliwanag at nasa kanyang aral yung pagtuturo tungkol sa paghuhukom na dumating. Ngayon, hindi natin pwedeng tanggihan yung mga binasa po natin ng mga prophecy sa Daniel at history na talagang kasunod ito nung matapos yung paghahari ng maliit na sungay na nagkaroon ng religious freedom at naglitawan ngayon ang iba't ibang denomination. Ngayon, bago ko ipakita... Para susugan ko yung sinasabi mo. Sige. Para mas maliwanag sa kanila, tingnan po ninyo yung pagkakasunod ng talatang 8 at 9 doon sa Daniel 7. Pagsunurin po natin at makikita po Sige. ninyo. Yan. Daniel 7:8, ituloy natin sa 9. Kasi itong Daniel 7:8, ito na yung ikaapat na hayop eh. And then, nandyan na yung 10 sungay. Sa pangitay ni Daniel, ang sabi niya, aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na sa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. Tapos, pagkatapos niyan, ang sabi niya ay, at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. And then, after nitong maliit na sungay na tinutukoy, pagdating sa 9, tingnan po ninyo ang sabi ni Daniel sa pangitain niya. Aking minasdan, sabi niya, hanggang saang mga luklukan ay nalagay. So talagang tama, Brother Johnson, na yung investigative judgment o yung kahatulan na binabanggit dito sa Daniel 7:9 ay pagkatapos talaga noong maliit na sungay. Wala hong kaduda-duda dyan mga kapatid. Kaya nga kanina ay sinabi natin na yung umpisa ngayon ng investigative judgment o yung pre-advent judgment ay after 1798. Bakit? Kasi nga doon natapos ang paghahari ng maliit na sungay sa 1798. Kaya nga maliwanag talaga na yung binabanggit natin na petsa na 1844, diyan po talaga nag-umpisa yung investigative judgment at yun po yung sinasabi doon sa Apokalipsis 14. Na ang sabi doon, mayroong 3 sinugong anghel na sisigaw na dumating ng paghatol kaya dapat matakot sa Diyos. Ano ho bang daladalang aral ng Seventh-day Adventist nung siya ay lumitaw?
Una po, ang sabi diyan, itinuro natin yung pagkatakot sa Diyos. May kinalaman po yan sa kautusan ng Diyos, sa pagtupad ng kanyang kautusan. Pagbibigay kalwalatian, ang sabi doon sa Apokalipsis, bahagi dyan yung tungkol doon sa mga karumal-dumal na pagkain. Okay? At doon, ang sabi niya, magsisamba kayo sa lumalang ng langit at lupa. May kinalaman po naman yan sa araw ng Sabat. So maliwanag na maliwanag, Brother Johnson, na yung umpisa ng investigative judgment, dyan po babangon yung tunay na iglesia. Yan. At yan nga po yung Seventh-day Adventist, Brother Johnson. Yan. So, sa susunod talakayin natin, Brother Gomer, yung Three Angels message para maganda. Kasi para may pakinabangan yung mga talagang gusto pang mag-aral ng malalim dito. Pasintabi muna doon sa mga EDD kasi lalo nang hindi makaka-relate. Tulad ng comment ni... Lalo na magsasalita ng kung ano-ano yung mga yan, Brother Johnson. Oo. Ayan natin. Kasi tulad ni Nas Benedicto ay si Ellen White daw may gawa nito. Sabi ng Bisaya, pataka lang to. Hindi si Ellen White yung magawa ng computation yan. Tandaan niyo po mga kapatid, ang nag-calculate nito si William Miller. Pero sinuri ho yan. Tama yung computation. Ang mali lang po ng interpretation ni William Miller, akala niya darating si Kristo. Pero tama po yung computation. Ito po yung dulo at pasimula ng kilusan na magpapahayag tungkol sa masiyasat na paghuhukom. Ibig sabihin, ito rin po yung paglitaw ng bayan ng Diyos na inusig sa loob ng sa Daniel 7:25 na 1,260 years. So, yung nagtago na nawala na bayan ng Diyos kasi pinersecute tong little horn, ay doon din lumitaw. At ito na nga po yung kilusan na magpapahayag tungkol sa paghatol ng Panginoon. Kaya maganda nga itugtong natin yan. Gusto ko pong magpakita ng ebidensya na yung pong pre-Advent judgment, hindi lang po Adventist ang naniniwala dyan. Bagaman ang nagko-compute ng Daniel 8:14 na nagdulo ng 1844 ay Adventist lang, pero ang paniniwala na meron pong paunang bahagi ng paghatol bago dumating si Kristo ay hindi lang po Seventh-day Adventist. At ito papakita po sa inyo. Isa pong kilalang commentator, si Matthew Henry, ay may ganito siyang sinabi. Isa po siyang Presbyterian minister. Sabi niya, Matthew Henry's comment is much to the point in this connection. Christ will be the judge, and he has both authority and ability to determine men's eternal state according to their works, and before him we shall stand as persons to be tried. Calvin naman, isang Reformed Baptist, ang sabi naman niya, ayan, John Calvin also has an interesting comment on this point. An account must one day be rendered before the judgment seat of Christ. For the man who seriously considers this must of necessity be touched with fear and shake off all negligence. He declares therefore that he discharged his responsibility faithfully and with pure conscience. 2 Timothy 1:3, he is one who walks in the fear of the Lord. Acts 9:31, thinking of the account to be rendered by him. Yan yung komentary niya sa 2 Corinthians 5:10, isang Reform Baptist. So, ulitin natin, review natin uli. Tingnan niyo po mga kapatid. After po ng Dark Ages, ito na nga po, after ni William Miller, nakabuo siya ng maraming mga mananampalataya na tinatawag na mga Advent Movement. After ng Great Disappointment, ay pinag-aralan uli. At hindi po si Ellen White yung nag-aral mag-isa. Ni-review po yan nila Hiram Edson, nila James White po. Mali ba yung calculation ng Daniel 8:14? Tama po talaga ang calculation. Pero ang mali po yung event o yung kung saan mangyayari. At yan po ay natupad nga noong... Actually, Brother Johnson, actually, doon sa computation na ang dulo ng 2,300 years ay 1844, wala ho naman silang ibang may offer na katuparan yan eh. Actually, meron po silang ginawa na parang bogus na interpretation na ininterpret nila na yung little horn ay si Antiochus Epiphanes. Kaya lang, pag tinignan mo yung katuparan ng hula kay Antiochus Epiphanes, ay talagang malayong malayo. Malayo. Kaya nga,
nga, yung katuparan ng 2,300 years na ang dulo ay 1844, mahirap kong gibain ito. Oo naman. Hindi ho basta-basta siyang magigiba. Okay? Kasi ang nakita ko lang na pangkontra nila dito, Brother Johnson, si Antiochus Epiphanes lang eh. Oo, hindi pa pwede. Sa aking nakita, malabo na ang katuparan ng Little Horn ay si Antiochus Epiphanes. Hindi po pwedeng mangyari, no? Hindi pwedeng mangyari kasi nga, yung maliit na sungay, Brother Johnson, unang-una sa lahat, ay pagkatapos ng paghahari ng Roman Empire. Tama. Paano mo huhugutin si Antiochus Epiphanes ng Roman Empire? Ay si Antiochus Epiphanes ay nasa panahon ng Gresya. Nakita po ninyo, kaya nga hindi po talaga lalapat doon sa, kumbaga ang ginawa nila para lang mapasinungalingan itong 1844 na katuparan, ipinasok nila ito sa eksena si Antiochus Epiphanes. Kaya lang, nakita po natin talaga na mali, Brother Johnson. Mali talaga. Kaya nga, yung 1844 na katuparan nung 2,300 ay talagang yan po ay matibay na katuparan. Yung computation po niyan ay tama, Brother Johnson. Okay, ituloy nyo na. Yan. So, tama po mga kapatid. Maganda yung mga susog ni Brother Gomer. Sa napakarami pong mga talata at ebidensya na tinutukoy natin, ang kukontra po dyan, hindi naman nila kayang ipaliwanag yung mga talata. Hanggang sasabihin lang yan, wala, bulaan yan, ganun-ganun na lang. Pero itanong mo sa kanila. Yung mga edit, sasabihin nila, wala sa Biblia. So, pagka tinanong mo yung mga yan, anong katuparan ng 2,300, ay hindi nila may papaliwanag yan panigurado, Brother Johnson. Hindi, kasi nga tinanong si Brother Eddie kung ano yung mga vision na yan, mga taong hayop daw yan Ano lang ang mangyayari? So, ang gagaling lang mangbuli, pero hindi naman lang maintindihan. Taong hayop, yan. Taong hayop yan. Yung mga yan. Tao yan. Yung mga yan dyan, taong hayop. Pero hindi naman lang maintindihan. So, kung mayroon pong mga magtututol ngayon, dapat meron kayong interpretation katulad po nito. Ngayon, tinan niyo po mga kapatid, paano natin na-check na ito po ay hindi pwedeng pasubalian? Kasi, binabanggit na nga po lagi natin, sa Old Testament, merong tinatawag na anino, type and antitype. Anino at inaaninuhan. Halimbawa, yung mga saserdote, yung mga paghahandog ng hayop, yung mga handog na hayop ay ang tinutukoy noon, magiging katuparan yun ng ating Panginoong Jesucristo. At meron pong mga ginagawa na seremonya sa templo noon na araw-araw na mga paghahandog ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa. Pero meron pong taunan na tinatawag na Day of Atonement. So, ang tandaan natin na yung sanctuaryo dito sa lupa ay kopya ng sanctuaryo sa langit ayon po sa aklat ng Hebreo. So, alam natin na ang ginagawa sa Day of Atonement sa sanctuaryo noon, ang seremonya na ginagawa ng high priest o yung pinakamataas na saserdote ay nasa likod ng tabing. Ang sanctuaryo noon, mayroong kortina sa parang ganyan, may harang. Yung daily na paghahandog, ginagawa ito doon sa holy place. Hayagan itong nakikita ng mga tao. Pero yung seremonya na ginagawa ng high priest, once a year or sa Day of Atonement, hindi ito pwedeng panoorin ng mga tao. Nasa likod ito ng tabing. So siya mag-isa roon ang gumagawa ng ritos or yung seremonya. At ito nga po yung katuparan. Yung paghatol na ginagawa ngayon, yung pre-advent judgment na ginagawa ngayon, hindi nakikita. Kung papaano na yung Day of Atonement noon ay natatakpan. Yun po yung katumbas niyan, mga kapatid. Actually, meron pa pong isa yung isang komentary na hindi naman Adventist, komentary sa Daniel. Ang tawag dito ay The Teacher's Homiletic Commentary sa page 136 hanggang 139. Isang kilalang Bible commentator ito si Thomas Scott. Ang sabi niya sa kanyang komentaryo na magaganap nga yung paghatol sa Daniel before millennium. So, magtaka siguro kayo kung nag-iisa lang yung Adventist na merong ganitong naisip. Pero dito nakikita natin na may Presbyterian na magagaling scholar, Reformed Baptist,
at ito rin naman ay isang Protestant, no? So naniniwala din yung iba pang mga scholar dito, mga kapatid, kung atin lang lalalaman ang ating pong pagsusuri. Kaya nga dito po sa ginawa ko na libro na ito, andito po yung detalyadong explanation. Dito ko po nakalkal po, mga kapatid, na hindi lang po pala Adventist yung nagtuturo tungkol dito. Kaya kung gusto po ninyo na may libro kayo mismo, pwede po kayong umorder nito. Nandito po itong ini-explain po namin. Nandito po sa sa resource, at saka marami pa pong laman yan na hindi na po namin nababanggit dito. So, ang interpretation nila, pati yung 2 Corinthians 5:10, ay talagang judgment ito bago ang pagdating ng Panginoon. So akalain mo, pinatitibay po nila na hindi mali ang Seventh-day Adventist tungkol sa bagay nito. Hindi lang nila maideklara, Brother Gomer, na 1844 ito nagpasimula kasi tatamaan sila, mapapatunayan nila ay Adventist nga ang tama. O yan. So, ibig sabihin, base sa mga talatang ito at kasaysayan at komentary ng iba pang mga scholar, ay nangyari na nga ang pasimula nung yung pre-Advent judgment, mga kapatid. So, kumbaga yung katotohanan ay sabi po doon sa aklat ng Daniel 7:10, yung nabuksan ang mga aklat, mga kapatid. At isa pang bagay na gusto ko po dito ay maaari kasing itanong natin sa ating mga sarili na tayo ba'y napatawad o tinanggap ngayon yung katiyakan. So, tungkol sa atin, mga kapatid. May alam natin na tinuturo din po natin na mabanggit na rat yung tinatawag na pangako ng Panginoon para maging tahanan ng kanyang mga lingkod. At tandaan po ninyo, wala pong ibang denomination na makakapagsabi, Brother Gomer, na sila yung naka-experience ng Daniel 7:25 na magkakaroon ng persecution. Minsan may tinanong akong saksi, hindi niya masagot eh. Kasi alam niyo po kung bakit. Ilagay nga natin yung Daniel 7:25. Ito yung magiging karanasan ng bayan ng Diyos eh. At kaya ko sinabi na walang pwedeng mag-angkin nito, Brother Gomer, kasi sabi diyan, at siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. At sila'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon. Itong isang panahon, 1 year. Mga panahon, 2 years. Kalahati ng isang panahon, kalahating taon ito. Na ang pagkakaitututan natin ay 1,260 years. Ngayon, kung may mag-aangkin nito, Brother Gomer, ang tanong ay, anong doktrina nila ang apektado nung mangyari itong persecution na ito? Correct. Ang meron lang po talagang katuparan yan kasi yung binago nga yung araw ng pangiling, ginawang linggo, tapos yung 10... Marami namang ebidensya yan, Brother Johnson. At saka, una sa lahat, ang maganda dito sa pag-aaral ng Adventist, yung interpretation nitong 7:25 na itong maliit na sungay na ito ay, ang sabi niya, iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, ay maliwanag naman po na talagang ito ay natupad sa kapapahan, Brother Johnson. At hindi naman po talaga nila itinatanggi na by their divine power, divine authority, ay binago nila yung from Sabbath to Sunday. Ay napakarami yung dokumento niyan at hindi naman po yan itinatanggi, Brother Johnson. So, ano pa ang pag-uusapan natin dyan sa interpretation na yan? Wala eh. Wala. Maliwanag na yung kautusan na pinag-uusapan dyan na may kinalaman sa panahon ay walang iba kundi yung panahon ng araw ng pagsamba o yung pangingilid. Tama. Na mula sa Sabado ay talagang binago po yan. Sa kasaysayan ay makikita natin yung pagbabago na nangyari, Brother Johnson. No? So, kanino natutupad ito? At di walang iba kundi sa Seventh-day Adventist. Malabo hong matupad ito sa dating daan, Brother Nats. Naku po, Tandaan mo yan. kalabo-labuan. Pag sama-samahin na yung dosing malalabo, ayun. So, Malabo ito kay Soriano. Malabo. Oh. Tingnan po ninyo, ano kung tama yung, tama yung analysis ni Brother Johnson. Doon sa mag-aangkin ng tunay na iglesia na lumitaw. Kasi nga, lilitaw yung tunay na iglesia. Kasi ang kasaysayan ng iglesia, nagtago Brother Johnson, di ba? No, Doon sa Apocalypse. Basahin natin yun. Basahin natin yun, Brother Gomer. Brother Johnson, sa Apocalypse 12. Oo, sige. Bakita natin para... Talatang 15.
Tingnan po ninyo yung naging kasaysayan nitong iglesia na ito. 12:15. Sabi doon, at ang ahas ay nagbugas sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang maipatangay siya sa agos. Ito yung laban ng iglesia, ng babae at ng dragon eh. Sabi sa 16, tingnan po ninyo, at tinulungan ng lupa ang babae at ibinuka ang kanyang bibig at nilamon ng ilog na ibinuga ng dragon sa kanyang bibig. So makikita mo ito, nangyari ito, na doon sa babae nagtago. Ngayon, kung babalikan po natin yung talatang 14 yata, tingnan natin, yung talatang 14, taas nga natin, makikita po ninyo yung panahon dyan eh. Tingnan po ninyo yung panahon. You know? At sa babae, binigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kanyang tahanan na pinagkandilihan sa kanya ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Yan yun. Eksakto ito dito sa Daniel 7:25. Tingnan po ninyo yung paghahari nung Little Lord sa Daniel 7:25. At eksakto po yan. 7:25. O yan, sabi niya, at sila'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng panahon. Nakita po ninyo yung pagkakatugma niyan, na ang binabaka dito, ang pinipersecute dito, yung iglesia. Ngayon, pagkatapos itong kapangyarihan ng Little Horn, ay muli, lalabas yung iglesia na dala-dala yung aral. Anong aral? Kautusan ng Diyos. Sabat. Yung mga bawal na pagkain. Ay, sinong iglesia ngayon ang nagtataguyod niyan? Walang iba kundi Seventh-day Adventist, Brother Johnson. Basahin nga natin itong 7:25 ng Daniel sa Magandang Balita Biblia. Kung ano yan. Tinan nyo po magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga takdang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos, ipapailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. So dito malinaw na yung isang panahon, mga panahon at kalahati na isang panahon, ay 3 taon at kalahati. At ang 3 taon at kalahati ay 1,260 days. Kaya lang sa prophecy kasi, ay ang 1 day ay katumbas po at ang fulfillment po nito ay taon. Kaya siya 1,260 years. At ito na nga po mga kapatid, tinan niyo po Ayan. Yung 1,260 years na yan ay nagpasimula nga noong 538 nung magpasimulang magkaroon ng kapangyarihang mataas ang Papa sa Roma. Pinersecute po niya yung mga Christian na hindi nagpapailalim sa kanya. Diyan nangyari yung Inquisition at natapos po yan hanggang 1798. Sakto. Bakit? Kasi hinuli nga yung Pope. Kaya yung 3.5 years, 1,260 days, na ang fulfillment niya ay year. Ngayon, isang katunayan na binago po nila yung panahon at ang utos na may kinalaman sa panahon, sa 10 utos, ay itong Sabat. Ang sabi po nila sa Convert Catechism of Catholic Doctrine, no? Which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So kung makikita po ninyo, actually 321 nagpasimula na po itong gawing batas ni Emperor Constantine. Kaya lang hindi po siya pwersahan. Meron pong mga bahagi ng mga tao na pwedeng magpatuloy lang. Pero inapprove ito sa Council, Laodicean Council noong 336. At lalo po itong naging laganap after po ng 538, mga kapatid. Kaya nga, kung babasahin po natin yung Isaiah 58:12, 58:12, basahin nga natin. Tingnan po ninyo. After po ng 1798, mga kapatid, dapat ay ganito ang mangyayari. At silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabango ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi. At ikaw ay tatawaging ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsaulit ng mga landas na matatahanan. Ito po ay napulpil una sa Israel kapag nasisira yung mga guho na nabibihag sila ng ibang mga kaharian. Pag bumabalik sila sa kanilang lugar, kinukumpuni nila.
Pero mayroong dual fulfillment po ito. Na yung pong sinira ng kalaban ng Diyos, yung little horn, na mga kautusan na sinira, then commandments, iba pa, pati yung baptism, talagang sinira. Pag lumitaw yung tunay na iglesia, dapat ibabalik mo yung dati. Kaya nga, ang Sabbath Adventist, binabalik ho yung pangingini ng Sabat kasi utos yan sa Biblia. Ang utos ng linggo, ang sabi po dito, galing po yan sa Catholic. Ngayon, lumitaw naman si Soriano, hindi naman taga-ayos ng sira, taga-sira lalo. Yung mga kinaaniban nila, yung mga ANC, ganun din, yung mga born again, Baptist, CFD, ay, nang lumitaw, hindi sila tagapaghusay ng sira, taga-sira lalo. Brother Gomer, ito na nga po mga kapatid, paano nyo sasabihin kayo ang tunay na bayan ng Diyos? Sinisira niya lalo yung sinira ng sungay, lalo nyo naman pong sinira. Ano ka ngayon, Brother Nats Benedicto? Di ba, Brother Gomer? Sabihin lang yan, wala yan. Hayaan na natin mga kapatid. Ito ay talagang, alam niyo pagka pinag-aralan niyo po ito at ipinaunawa sa inyo ng Panginoon, ay lalo po kayong titibay na talagang ang iglesyang ito na ating pong itinataguyod ay talagang siya po yung pinatuparan ng hula. Matibay po ang hula na kinakasandigan natin, Brother Johnson. Biblical po talaga yan. Na yung 1844, dyan po lumitaw yung iglesia, dala-dala niya yung aral, at yan yung katuparan ng Apokalipsis 14. Wala hong ibang, wala hong ibang, itong sinasabi dito na, kumbaga, yung aayusin niya yung mga sira, yan din yung katulad ng Apokalipsis 14, Brother Johnson, na dala-dalang aral talaga, yung tunay na aral na hindi, hindi nahaluan ng mali, Brother Johnson. Kaya nga, dito ninyo makikita na lahat ng aral ng Adventist, Brother Johnson, ay pwedeng i-challenge At yan ay makikita po ninyo biblical. Kahit nasabi na wala sa Biblia yung investigative judgment. Kaya marami hong katunayan na ang Diyos nag-iimbestiga. And take note, mga kapatid, hindi po ang investigation ay hindi para malaman ng Diyos. Actually, kasi nga kaya nga sabi natin, nire-review natin na kaya sila tutol sa investigative judgment. Bakit para mag-iimbestiga ang Diyos? Alam niya na actually hindi po siya mag-iimbestiga para malaman niya, kundi para ipahayag niya, para ihayag niya, para makita ng mga tao yung matuwid na paghatol na kanyang gagawin o yung kanyang ginawa. Yan po talaga dapat yung maintindihan natin dyan, Brother Johnson. Yan. So, magpapakita lang ho tayo ng katunayan na yung persecution na nangyari ay kasama doon sa pagbabago ng kautusan. Kasi tingnan nyo po mga kapatid. Pakilagay nga uli yung Daniel 7:25 na binasa natin kanina. Tandaan nyo po sabi dito, siya'y magbabadyan ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ibig sabihin, talagang malilipol o kaya may patayan talagang mangyayari. At kasabay niyan, sa panahon na yan, iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Tingnan niyo po, isa pong kasaysayan ang gusto kong basahin po dito. Tagalog na po ito. History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, page 35. Ayan, ang may report at hulat po nito ay si W.A. Leakey. Ang pagkakaliwat po sa Tagalog, sabi diyan na ang iglesia sa Roma, ibig sabihin, yung Roman Church in Rome, ay siyang nakapagbuhos ng pinakamaraming dugo ng mga taong walang kasalanan na higit kaysa alinmang kapisanan na bumangon sa sangkatauhan ay hindi mapag-aalinlanganan ng sinumang protestante na may sapat na kaalaman sa kasaysayan. Ang alaala ng katotohanan ng kanyang mga pag-uusig ay napakakaunti na totoong napakaraming makabuo na ganap na makapagkikilala sa karamihan ng kanyang pinatay. At alam naming walang kapangyarihan ng pag-iisip na lubos na makakakilala sa tunay nilang mga paghihirap. Ibig sabihin, meron talagang
pagpapahirap na ginawa po ito. Kaya nga, sa Manila Bulletin ay nagkaroon ng buhay pa si Pope John Paul II ay na-headlines ang ganito. Pope John Paul II ask pardon, sabi dyan, for church centuries of mistakes. Yan, so hindi nyo mababasa yan. Ganito po ang nakasulat dyan. No? Manila Bulletin headline, Wednesday, March 15, year 2000. Pope John Paul II ask pardon for church centuries of mistakes by Rory Carroll in Rome. Sabi dyan, Pope John Paul II Sunday offered to the world a sweeping apology for 2,000 years of violence. O di ba yung Brother Gomer, 538 hanggang 1798, 1,260. Pero bago pa kasi ayon, meron na rin pong mga patayan or persecution na kanila pong ginawa. Bago pa yung 538, may mga persecution na yung imperyo. Kaya sabi po dito, 2,000 years of violence, persecution, and blunders by the Roman Catholic Church. Yan. From the altar of St. Peter Basilica in Rome, he led Catholicism into uncharted territory by seeking forgiveness for sins committed against Jews, heretics, women, gypsies, and native peoples. So, tama po talaga mga kapatid na ayon sa propesya, alam nyo, kayong mga ADD at INC, kung kayo po ay hindi lang sana ninyo sinasara yung inyong isip. May pag-asa sana kayong makasumpong at matuklasan po ninyo yung liwanag. Pero pananagutan nyo sa Panginoon na ginawa niya na yung paraan para kayo ay maaninag ninyo ang liwanag pero pinagdidilim na kayo ng inyong pagiging panatiko. So nasa inyo naman yan. Sana ay huwag niyong pagmatigasin ang inyong mga puso kasi tinan niyo po itong mga katunayan na ito. Ayan sa Catholic record, September 7, 1823, ang linggo ay natatag hindi dahil sa kasulatan kundi dahil sa tradisyon ng institusyong Katolika. Ang linggo ay tanda ng aming otoridad. Sabi niyan, the Sunday is the mark of our authority. Bakit? Ang iglesia ay mas mataas kaysa sa Biblia at ang paglilipat na ito ng Sabat ay katibayan ng kautosang iyon. So ito po yung mayaman sa katotohanan na bagaman inyong binubuli na samahan pero ito po ang talagang may dala ng katotohanan. Kaya nga, sa susunod po tatalakayin namin sa inyo yung three angels message. Yung pabalita ng tatlong sinugong anghel, Brother Gomer. Sige, bigay ka ng mga panghuling pananalita at tayo malapit ng magtapos. Palagay ko ay dito sa ating tinalakay ngayon ay maliwanag po ito, kapatid. Pero siyempre, hindi naman natin ipinipilit itong katotohanan na ito doon sa mga ayaw, Brother Johnson. Pero tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ipinagkaloob sa atin yung pagkakataon na may bahagi dito sa ating program at maintindihan ng mga iba pa. Pwede niyo pong ulitin kasi talagang hindi ho ito makukuha sa isang Brother Johnson, sa isang upuan, ika nga. Talagang kailangan po natin ng prayer, ng gabay ng banal na espiritu upang ito ay pumasok talaga sa ating kaisipan, Brother Johnson. So yan po yung aking masasabi. Ibig sabihin, para tayo po ay tumibay sa ating pong pinangahawakang pananampalataya, ito po yung pilit na, actually, Brother Johnson, ito yung pilit na talagang sinisira. Kasi number one, isa ito sa distinct doctrine ng Seventh-day Adventist, itong investigative judgment. Pero ito po ay nakabatay ng matibay sa banal na kasulatan. Nakabatay po sa hula ito. Hindi yan hula-hula lang, Brother Johnson. Kaya nga inisa-isa natin na doon pa lang sa Daniel 7 ay meron talagang paghatol na malalagay. At yung paghatol na yon ay hindi sa pagdating ng ating Panginoon kasi kadalasan, Brother Johnson, kapag sinabi nilang paghatol o paghuhukom, ang nasa isip nila yung pagdating na ng Panginoon no? Yun yung nasa isip ng karamihan. Pero, yun na nga, at least dito ay naliwanagan tayo na yung pag sinabing paghuhukom ay hindi huyan pala yung sa second coming, kundi bago yung second coming ay meron palang paghuhukom na mangyayari.
At nakita nyo naman yung, kumbaga, yung chronology na yun, Brother Johnson, hindi matatawaran eh. Kasi nga, sunod-sunod yun eh. Yung apat na hayop, tandaan nyo lang yun, apat na hayop, tapos 10 sungay, tapos after no 10 sungay, may maliit na sungay na sumibol. And then after nun, yun yung paghuhukom na tinutukoy doon sa Daniel. At yun ay bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. So napakaliwanag niyan, Brother Johnson. Kaya nga, yung balikan natin yung Revelation 14:7, 6 hanggang 7, mga kapatid, bilang pagtatapos, ay ulitin natin ito. Sabi po ng talata, nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at bigat bayan. Marami pong mga denomination na ito'y naniniwala na ito pong anghel ay hindi literal, kundi ito po ang, sa pag-aaral ng Seventh-day Adventist, ito po ay kilusan ng religious, kilusang pangrelihiyon. Ibig sabihin, isang grupo po ito ng mananampalataya na ito po ito po din yung kumakatawan doon sa binhi ng babae doon sa Revelation chapter 12. Kung mapapansin po ninyo doon, yung pong babae na nagtago, pagdating ng tagdang panahon, lumitaw siya uli. At ito na yon, mga kapatid, sa kanyang paglitaw, kasi kung balikan muna natin yung 12:17. 12:17, tingnan po ninyo ng Revelation 12:17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuon ni Jesus. So ito yung babae na nagtago, no? Ngayon, ang sabi po dito, may katangian yung babae. Ano daw? Tumutupad sa mga utos ng Diyos at mga may patutuon ni Jesus. Ito yung katangian ng babae. Na itong babae na ito'y tumutungol sa iglesia. Pag sinabing babae sa Bible, ito po yung bayan ng Diyos. Yung Israel, tinatawag na babae ng Sion. At si Pablo naman, tinatawag naman ang mga Kristiyano na ihaharap kay Kristo nga tulad ng isang dalagang malinis. So, yung church dito, yung babae, ito yung iglesia. Ito yung nagtuturo ng pagsunod sa kautusan at may patutuon ni Jesus. Kaya nga, malabo talaga itong mga ADD dito kasi kalaban sila ng kautusan. Ngayon, itong mga kautusan na ito yung nilalaman nung ipangangaral doon. Balikan na natin yung 14:6. Siya na itong anghel na ito na po yung nalabing binhi ng babae kasi pag sinabing angel ay messenger. So sila magdadala ng mabuting balita na dapat ibalita sa buong mundo. Ano ang laman ng everlasting gospel na to? Walang hanggang balita. 7. Na sinasabi ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Ito yung tatalakayin natin sa sunod. Anong ibig sabihin yan? At magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Anong ibig sabihin yan? Sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol. Ito ang natalakay natin ngayon. Dumating na yung panahon ng Kanyang paghatol. Sino yung magdadala niyan? Ito yung lumitaw sa dulo ng 2,300 days sa Daniel. 1844, Great Disappointment, pero yung pag-aaral nilang muli, nasa prophecy din yun. Tingnan niyo po yung chapter 10 ng Revelation. Para makita po natin, chapter 10 at ang talata nito ay Jis. Siguro simulan natin sa 9. At ako'y naparoon sa anghel na nagsabi ako sa kanya, anghel na naman to, no? Na ibinigay sa akin ang maliit na aklat at kanyang sinabi sa akin, kunin mo ito at ito kanin mo at papapaitin ang iyong tiyan. Datapos sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. So dito po nakita natin, mga kapatid, na meron pong aklat dito na pinapakain kay John. Kunin at kainin. Pero pauna nang sinabi na papapaitin ang kanyang tiyan. Pero sa bibig, matamis. Anong nangyari? Talatang 10. At kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain. At sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot. At ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Ibig sabihin, nung nilunok niya, pumait ang kanyang tiyan.
So, ito po yung great disappointment. Matamis kasi nga, akala niya darating si Kristo. Pero, nung dumating yung date ng 1844, October 22, 1844, naging mapait. Na-disappoint sila. Pero ano po ang sabi ng talatang 11? At sinabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. Ibig sabihin, aaralin uli. At doon nga po nangyari, yung mga taga-pakinig ni William Miller, sila Joseph Bates, James White, Jean Andros, kasama sa Ellen White, ay pinag-aralan po nila ang unang-una po mga kapatid, hindi pa nga isinama sa founder. Ang unang nagkaroon ng idea para pag-aralin nito si Hiram Edson eh. Meron po siyang ano ko lang to mga kapatid, mabilisan na lang po ito. Si Hiram Edson po ay tingnan po ninyo sa kasaysayan ng Adventist po, mga kapatid. Ayan, following the great disappointment, ibig sabihin after October 20, 1844, Edson was devastated. Our fondest hopes and expectations were blasted, he wrote. And such a spirit of weeping came over us I never experienced before. It seemed that the loss of all earthly friends could have been no comparison. We wept and wept till the day. Grabe, no? Masakit talaga sa kanila ang nangyari, no? Ang aming pinakamamahal na pag-asa at inaasam ay sumabog. Gusto niyang sabihin dyan. And such a spirit of weeping came over us and as I never experienced before. Hindi nilang karanasan kailanman. So, ano nang sumunod nangyari? On October 23, the following day, mga kapatid, after praying with friends in his granary for understanding, Edson and Owen Crosser, a Millerite friend, cut through the cornfield to comfort these disappointed friends. Midway across the field, Edson related, I was stopped. Heaven seems open to my view, and I saw distinctly and clearly that instead of our high priest coming out of the most holy place of the heavenly sanctuary to his earth on October 22, 1844, he, for the first time, entered on the day into the secret apartment of the sanctuary. Edson's words, I saw distinctly and clearly have led to various interpretations as to whether he had a vision, saw a flash of light, or received an impression. So, lumalabas na noong umakyat sa langit ay yung Panginoon ay hindi siya direkta doon sa yung ministry niya ay hindi po diretso sa most holy place, kundi noong 1844, doon pa lamang nagsimula ang kanyang ministeryo sa most holy place bilang fulfillment ng Day of Atonement sa lupa. Kasi nga, hindi pwedeng walang maging fulfillment yung Day of Atonement dito sa lupa. Hindi po pwede magiging butas. Kasi yung lahat na, Brother Gomer, may fulfillment, yun ang wala. Kung hindi po ituturo itong pre-Advent judgment, walang kwenta yung Day of Atonement noon, di ba? Oh. Tama. Oh, so ito, ngayon, sasabihin naman ng iba, sige, may nababasa ako kay Nasmin dito, walang kwenta yan kay Ellen White. Ito, Ellen White ka ng Ellen White, ikaw kasi puro chismis pinaniniwalaan mo. Si Hiram Edson nga yung unang nakakuha ng idea. Ngayon, ni-review po nila yan. Pinag-aralan nila. Oh, at pinagpatuloy po nila yung kanilang pag-aaral at hanggang sa kanilang maunawaan na, meron nga palang Day of Atonement dito sa lupa. Kailangan ma-fulfill yan. At yun po noong 1844. Kaya 1844, after 1844, nagsimula ng kilusan ng Seventh-day Adventist. At tama nga sa mga propesiya, nang lumitaw ang Adventist, tagapaghusay ng sira. Inaayos yung mga sinirang katuruan at doktrina ng maliit na sungay. May mga nagpapakilala naman ngayon na lumitaw dito sa Pilipinas. Dagdag takasira Brother Gomer.
Ayun na nga. Kahit na anong ayos ang ginagawa natin, talagang sinisira eh. Sa bagay, tama naman yung kanilang observation, Brother Johnson, na ang Adventist lang naman talaga ang una, Mhm. sumusunod sa utos, pangalawa, sumusunod sa Sabat, pangatlo, sumusunod doon sa mga karumal-dubal na pagkain. Inaayawan nila ito, kaya lang, dito sa pag-aaral natin, Brother Johnson, ito ay lumalabas na ito pala talaga yung ibabalik, yung sinira na aayusin. Nakita po ninyo, kaya nga wala akong wala akong kaduda-duda na itong Adventist talaga, dala-dala talaga yung 10 utos, Sabat, at saka yung mga karumal-dumal na pagkain. Kahit na paulit-ulit na sinasabi ni Nats Benedicto na hindi na daw dapat sundin, sinira na ni Kristo ang Sabat, wala, hanggang ganun lang. Hindi ko kayang patunayan, Brother Johnson. Yan. Okay.